Hello po mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Ito po mga tambay, umpisa na po natin to. Ito pong pahayag, mga tambay. Ito pong pahayag ng palasyo. Talagang binuweltahan na naman po ang ating Vice President. Ito pong nakaraang araw. At talagang hindi po nila matanggap na ang nangyayari po talagang kapalpakan at isang damukal na korupsyon sa ating bansa ay nagmumula po sa kanila. At lagi lang po nila itong ibinabato at ibinibintang sa isang Vice President para po mapagtakpan ang kanilang mga anomalya umano na naglalabasan na po ngayon. Ang isang damukal na 3 taong korupsyon, mga kababayan, na sila po ang may gawa umano. Ito po, pakinggan po natin ang palasyo kung paano po pasinungalingan ang sinasabi pong ang Vice President po ang sinasabing gumagawa ng kwento. Ang Vice President pa raw po ang gumagawa ng kwento, lalo-lalo daw po sa DepEd. Pakinggan po natin ito mga katabay. At syempre po, pinasinungalingan din po nila ang presidente ay hindi po amoy alak. At hindi po failure ang presidente. Ganyan po katindi ang Malacanang, mga kababayan. Painggan na po natin. Tuloy ang bangayan sa usaping complete failure umano si VP Sara bilang dating DepEd Secretary. Ang Malacanang may resibo umano para patunayan ito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magaling gumawa ng kwento. Ito raw ang problema kay Vice President Sara Duterte ayon kay Palace Press Officer Yusek Clear Castro sa kanyang personal vlog. Hindi raw kasi matanggap nito na palpak siya bilang dating kalihim ng Department of Education, kaya ngayon nililihis nito ang usapan sa Pangulo. Ang pinag-uusapan dito, kung complete failure ka ba sa pagiging DepEd Secretary. So, nung di niya masagot, gawa ng kwento para siraan naman ng Pangulo. Diba? So, sino ba namumulitika dito? Nagpakita rin si Castro ng mga balitang nagpapatunay na ligwak sa performance ang bise. Sa isa sa mga balitang ito, inamin ni VP Duterte na hindi niya na-review ang K-10 curriculum dahil hindi naman siya guro. Ilang taon ka ba dun? Ilang taon siya sa DepEd bilang namumuno? Ba't di mo nagawa yung mga gusto mong gawin? Bakit inuna mo ubusin yung confidential funds kaysa trabahuhin niyang yung pagiging DepEd Secretary mo? Kung wala naman palang alam sa edukasyon ng bise, bakit daw tinanggap niya ang posisyong ito? Samantala, tila binalik ni Castro ang tanong sa bise patungkol sa amoy alak statement nito. Nang mag-resign daw kasi si VP Duterte sa gabinete, amoy whiskey anya ang Pangulo. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak, ana. Wala raw itong katotohanan, ayon kay Castro. Ang galing mo naman, bakit ano ka ba siya? Ano ba siya? Expert ba sa ganitong klase? Ang ghost beneficiaries, ghost food packages at vouchers sa ilalim ng pamumuno ng BISA sa DepEd na ngayon iniimbestigahan ni Education Secretary Sonny Angara, hindi pa raw ba sapat na ebidensya na palpak ang BISA. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billy Nargis. Nakita niyo mga tambay, talagang nililihis po talaga nila. Talagang kailangan po nilang dalhin sa Vice President. Ang Vice President po ang palpak, ang Vice President po ang maraming anomalya, pero sa kabila nun, sa kanila po sumasapal at yung balik po ng korupsyon ay nasa kanila pong lahat. Hindi po ba? At sasabihin mo failure ang Vice President sa DepEd. Siya nga yung pinaka-best performing sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Nung siya po ay DepEd Secretary, lagi po siyang nangunguna sa mga opisyal o sinasabing department ng government natin sa ating bansa. Ang mga ahensya ng gobyerno, lagi pong top performing po. Lagi pong nangunguna sa performance ang DepEd nung panahon po siya po ay DepEd Secretary. At napakarami pong nabago sa DepEd. Mga kabayan, lalong-lalo po yung sinasabi puro na yung mga lagayan system doon at yung mga anomalya sa DepEd. Di po ba nabago ang sistema at binago niya rin po yung sistema na talaga hindi siya pumapayag
ng humahawak halos ng mga proyekto. Kaya nga po siya nag-resign doon dahil nga po minamanduhan ng Kongreso lalong-lalo ang pera ng DepEd. Di po ba? Kaya nga natuklasan yon na kinukontrol at 2 tao lang ang may kontrol ng pera ng DepEd. Di po ba? At 2 tao lang ang may kontrol ng pera ng mga Pilipino. Di ba? Pinangalanan niyan Tambaluslos at Saldico. At ngayon, itong mga tao na ito, sila ngayon ang nasa hot seat na talagang ang grabe ang ginawa nilang korupsyon. Limpak-limpak, hindi basta-basta pera. Bilyon-bilyon ang hindi maipaliwanag na mga ghost project sa flood control na sila rin ang sangkot. Hindi po ba? Tapos sasabihin ng isang USEC, ng isang tagapagsalita ng Malacanang, na ang Vice President ang failure. Hindi po ba ito, sa bagay, ito naman kasi kinuha naman po ito para maging attack dog lang ayon sa Vice President. Kinuha lang po ito bilang tagapagsalita, bilang USEC po ng Malacanang, para lang po umatake. Dahil wala naman po kasing performance. Ano po ba ang best performance ng Pangulo para po ipagmalaki ng isang USEC? Magtatatlong taon na nga po, wala pong maipagmalaking best performance ang Pangulo ng bansa. Ano po ang best performance na kumakalat po ngayon? Best performance sa buong Pilipinas ay napakaraming ghost project sa kanya pong panunungkulan. Best performance po nila yan. At bilyon-bilyon po ang nahawakan ng mga congressman na nawala po na parang bula umano dahil karamihan po ay napunta sa ghost project. Nakasangkot daw umano rito ang mga contractors na sila rin daw po ang may control at karamihan pa ay sila rin ang may pag-aari. Yan po ang lumalabas na investigasyon ng Senado, mga kabayan. Tapos sasabihin natin ang failure ang Vice President. Paano magiging failure ang Vice President? Best performance nga siya. At yung kanyang hinahawakan DepEd ay talagang napakaganda po ng pag-ayos po niya sa DepEd. At isa pa, di po ba, nasolusyonan niya yung problema ng mga kabataan ng mga anak natin. Di po ba? Dahil nga po tinutugis niya sa DepEd yung mga estudyante, yung mga anak natin na pilit po na dinodoktrinahan ng mga kaliwang grupo para po lumakas ang kanilang grupo, yung makakaliwa. Hindi po ba? Kaya nga po ginamitan po ng confidential fund yan para po matuklasan at matrace lahat ng makakaliwang grupo na talagang ang ating mga anak ay pilit po nilang bine-brainwash ang utak para po sumapi sa kanilang mga kademonyuhan na pinaglalaban umano at ang ating mga anak ang ginagamit. Hindi po ba? Kaya nga may confidential fund siya sa DepEd. Ayaw po kasi ng tagapagsalita ng Malacanang yan na tugisin dahil lang sinasabi ni Ka Eric, magkakasama raw po yung mga yan sa grupo ng kaliwa umano. Ayon na rin kay Ka Eric, kasama pa yung isang abogado sa nagpapaka-ICC. Ibang klase po yun. Kaya ito pong mga tao na ito, mga kabayan, wala pong makukuha po rito. Ang taong bayan po, tangat bobo na lang po at gago ang maniniwala sa mga tao na ito para sabihin mo na sisiraan mo yung performance ng isang Vice President. Pero yung kanila pong pagmumuka at yung kanya pong amo ay wala ka naman makitang performance. Ang nakikita mo ay puro korupsyon. Ayan, di po ba? At ang korupsyon po ng Malacanang ay hindi po basta-basta pera. Nagbabudget po tayo ng trilyon. Hindi po bababa sa 7 trilyon ang binabudget natin sa isang taon. At napakarami pa nilang inuutang. Hindi po ba? Ang ating pong utang, ito pong 2026 na papasok, ay papalo na po ng 19 trilyon. Mga kabayan, 19 trilyon. Nakakautang na po sila. Pagpasok po ng 2026 ay hindi na po bababa sa 7 trilyon mahigit ang nauutang nila. Ano po ang napala natin sa inutang nila? Sige nga, ano pong performance? Ano pong best performance ang napala po ng Pilipino? Dito po sa grupo na ito, dito po sa amo ng garbage in, garbage out, sa Pangulo. Anong performance po? Maliban po na masabihin po sa atin
at ipahayag sa SONA na mahiya naman kayo. Mga magnanakaw kayo. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino dahil puro kayo magnanakaw. Di po ba? At pinangalanan din ang sinasabing napakaraming mga contractors na sinasabing kasabwat na mga magnanakaw na mga politiko. Yan, top performance po yan. Hindi po ipinapahayag ng garbage in, garbage out po yan. Yung mga top performance po ng Pangulo ng bansa na pinagagawa po sa loob ng 3 taon. At malapit na po mag-4 na taon, mga kabayan. At ano pa yung top performance nila, mga kabayan? Ang paglipat po ng pera sa PhilHealth na contribute po ng taong bayan na miyembro po nito ay ito po ay 89 billion ang plano nilang ilipat, mga kabayan. Pero nakuha na po nila ang 60 billion mahigit. At ito po ay pinasasauli po ito dahil illegal po, dahil hindi po ito tax ng bayan. Ito po ay contribute para po sa ating kalusugan. Yung sinasabi pong insurance natin kung tayo magkakasakit. Pero nailipat na po nila ang mahigit 60 billion. At ililipat naman daw po nila yan. Ibabalik naman daw po yan dahil top performance po sila. Ibabalik daw po nila pag ipinag-utos ng Korte Suprema. Tingnan nyo po yung kawalang hiyaan itong mga tao na ito. Saan po kukunin yung pera pag ibinalik? Di gagawin sa budget. Kukunin pa rin sa taong bayan dahil sa budget, isasama sa budget. Tingnan mo katarantaduhan itong mga tao na ito. Para kang ginisa sa sarili mo mantika. Pagkatapos mong gamitin yung 60 billion mahigit, hindi mo naman ibabalik yon. Kukunin mo rin yon sa pondo na naman ng bagong papasok. Hindi ba katarantaduhan yan? Kaya ito po mga top performance po na pinagmamalaki po ng garbage in, garbage out ng Malacanang ay napakarami po nilang performance. Hindi po ba? Yung paggalaw daw po umano sa pera sa GSIS, SSS, PDIC, pati ang ating pong reserve gold ay napakailaman din po nila. At yung ipinagmamalaki nila na unang taon pa lang, yung Maharlika Investment Fund, top performance po nila yan. Ano na po nangyari dyan? Mukhang ang pera po natin dyan ay nalagay po sa mga sinasabing mga kaalyado at karamihan pa yata ay sa mining na sila rin ang may control. Hindi kaya? Top performance po yan. At yung sinasabi po ng isang USEC na ang Pangulo daw po ay hindi raw po amoy alak. Ang tanong po natin, ikaw ba nakabeso? Ikaw ba nakipagbeso sa Pangulo? Yan lang naman po tanong natin sa kanya. Paano masasabi nagsisinungaling ang Vice President? Ikaw ba nakaamoy? Hindi mo ba? Ikaw ba nakaamoy? Hindi po ba? Sino po ba nagbeso na dikit ang muka? Dahil pag nagbeso ka, yung pisngi nung ibebeso mo ay didikit sa pisngi mo. Ang tanong po natin, pisngi po ba ni garbage in, garbage out ang dumampi doon sa sinasabing may issue ng pulburon? Sige nga. Ngayon, para mapatunayan mo na malinis sa alcohol o alak ang amo mo at malinis din sa pulburon, bakit takot na takot kayong magpa-test? Bakit ayaw nyo magpa-test ng hair follicle pulburon test para malaman lahat kung ano ang nasa katawan at ano dumadaloy sa dugo o sa ugat ng Pangulo? Di ba ni BBM? Di ba? Bakit takot na takot? 3 taon na. 3 taon na iniintay ng Vice President yung sasabihin ng Pangulo dahil iniintay lang ng Vice President ang sasabihin ng Pangulo na sige, magpa-hair follicle pulburon test na tayong lahat. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin pong ipahayag ng Pangulo ng Pilipinas. Bakit kaya? Dahil takot na takot po sila na malaman na siya ay umiinom ng alak at gumagamit ng pulburon. Di ba? At umiinom ng coke. Sabi nga pala ni Atty. Rowena Guanzon, hindi nga pala iniinom yung coke. Sinisinghot daw. Kasi lalabas po lahat yun pagiging alcoholic mo. Di ba? Pagiging addicted mo sa pulburon at sa coke. Lalabas po lahat yun pagka na-hair follicle pulburon test ka. Kaya lang, hindi naman po nila gagawin yan. Dahil nga po,
sila po ay hindi failure. Top performing po sila. Sila po ay top performance po sila. Napakaganda po na kanilang pagpapatakbo ng bansa. Kaya nga po ang bansa po natin ay bagsak na bagsak ang ekonomiya natin. Kaya nga nangungutang tayo para ipambayad din natin sa interes. Hindi po ba? Mangungutang po sila para po ipambayad doon sa mga interes. Dahil nga po hindi na kayang bayaran ng interes. Dahil konti ang pumapasok na revenue sa ating bansa. Dahil wala pong pumapasok na malalaking investor sa ating bansa. Sino ba naman papasok na investor sa ating bansa? Top performing ka. Sige nga, 3 taong korupsyon ang bansa mo. May issue ka pa ng pulburon at coke. Tapos nilulubog ka pa sa baha, buong bansa. Dahil sa napakagandang mga proyekto mo. Sino papasok na mga investor sa iyo? Lalo-lalo mga banyaga. Una-una, napakamahal ng kuryente mo. Napakamahal ng bilihin mo. Tapos, korupsyon ay laganap sa buong bansa ang korupsyon. Mga politiko pa, nangunguna sa korap. Hindi po ba? Di laganap na laganap ang red tape. Hindi po ba? Yan ang mga top performing po ng pinagmamalaki po. Saan po sila magagaling magtrabaho? Ito pong Malacanang, saan po magaling magtrabaho mga kabayan? Sa paninira. Diyan po sila top. Nangunguna po sila diyan, manira. Nakita niyo po ba ang trabaho ng Malacanang sa loob ng 3 taon? Puro po pamumulitika. Wala po tayong araw na hindi naririnig na puro pamumulitika po. Lalo-lalo po nung dumating yung garbage in, garbage out. Puro pamumulitika. Yan po ang naging trabaho po nila. At syempre, puro pamumulitika sa mga Duterte. Ang trabaho naman ng mga Duterte, katulad ng Vice President, ay sumagot lang ng sumagot. Dahil siya po'y binabanatan. Babanatan po siya, sisiraan po siya ng Kongreso, sisiraan po siya ng tagapagsalita ng Malacanang. Siya naman po'y sumasagot. Lagi lang po siyang sumasagot. Pero, pagka naman po sinagot ng Vice President, ano naman po sasabihin ng garbage in, garbage out? Namumulitika naman daw po ang Vice President. Nakita niyo po mga kawalang hiya nila. Mga katarantaduhan nila. Siya lang, ang Vice President lang sumasagot, pero siya pa namumulitika. Di po ba? Sila ang bintang ng korupsyon at anomalya sa Vice President. Pag sinagot naman ng Vice President, ang Vice President ng masama, at siya po ay namumulitika, nakita niyo po katarantaduhan ng mga tao ito, kawalang hiyan. Ginagawang bobo yung mga naniniwala sa kanila. Sa bantala, bagay, bobo na nga dahil naniwala na Hindi po ba? Kaya dito pa mga tambay, wala ka talagang makikitang tulak kabigin. Dito po sa administrasyon po ngayon, wala ka pong tulak kabigin, puro pasipa. Puro pasipa ang mangyayari po sa mga tao na ito. Dahil wala kang maipagmamalaki 3 taon, walang achievement na malaki. Wala man lang silang mga build. Wala na natapos. Ang natapos po, puro pera ng taong bayan, puro korupsyon. 3 taon, ano pa matatapos mo ngayon? Sige nga. Wala, nada. Nakakalungkot. Kaya po ang Malacanang, ang tagapagsalita ng Malacanang, dinadaan na lang po sa paninira. Inililihis na lang po nila ang issue dahil nga po, wala Walang maipagmalaki. Walang achievement na malalaki. Puro po band-aid solution ang kanilang achievement. Walang malalaki Walang maibigay. Na sinasabi talaga nga yung pera ng taong bayan na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ay nakita ng Pilipino kung saan napunta. Hindi Nakita natin kung saan napunta ang pera natin Una-una sa mga contractors, sa mga politikong mga demonyong magnanakaw, Diyan napupunta ang pera ng taong bayan Mas malaki ang nagiging pera nila kaysa sa sinasabing achievement na kapakipakinabang sa ating mga Pilipino. Hindi po ba? Nakakalungkot. Kaya dito po mga kabayan, sa issue po na ito na sinasabi po ang Vice President daw po ang gumagawa ng kwento at talaga ibinibintang pa nila sa sinasabing confidential fund, maniniwala lang ang Pilipino pagka binuksan nyo sa publiko lahat ng confidential fund ng Pangulo. Napakalaki po niyan. Hindi po bababa sa 4.5 billion yan.
Ilatag nyo sa Pilipino kung paano ginasta ng Pangulo yan at nasaan ang mga resibo niyan, lahat-lahat kasente-sentemuhan. Di po ba? Maniniwala sa inyo ang taong bayan na kayo po ay malinis at napakaganda ng performance ninyo, lalong-lalo sa paggamit ng sinasabi nyong confidential fund. Kasi ang Vice President, mismo ang COA na nagsasaysay, maayos at walang problema ang pondo na hinahawakan ng Vice President. Yung sa inyo, nagiging malinis lang ang Malacanang dahil merong tagapagsalita na tinatawag na garbage in, garbage out. Dinadaan ka lang sa salita at sa kanyang mga vlog. Puro vlog. Pero nakikita naman ng taong bayan yung actual figure na puro korupsyon laganap sa buong Pilipinas. Flood control pa nga lang, hirap na po sila kung paano sila makakabangon sa dami ng kinurap nila umano sa flood control. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Ayan po ang sagot po natin sa grabe po sila mag-twist at grabe po silang bumanat sa Vice President kasi natatakot po kasi sila eh. Hindi po kasi nila kayang talunin sa malinis na halalan ng Vice President. At nararamdaman na po kasi nila pagka ang Vice President ay nanalong Pangulo at naging Pangulo, lahat po kasi sila delikado. Lalong-lalo po sa ginawa nilang kawalanghiyaan, katarantaduhan, at ubod ng daming pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Delikado po sila pag naupo po ang Vice President Sara Duterte. Kaya po hindi po sila titigil. Kasi naranasan na po nila na magkamal ng easy money sa taong bayan. Easy money po. Lahat, halos, majority, mabibilang mo na lang sa daliri mo matitinong politiko na hindi po nasisilaw at sakim sa pera ng bayan. Pati nga po ang men in uniform yata natin, karamihan yata ay naging silaw na rin sa pera ng bayan. Di po ba? Kaya itong mga tao na ito, natatakot din po ito. Lalo na po pag nawala na po sila sa kapangyarihan. Kaya nga po ginagamit po nila ang pera ng taong bayan umano para po pabagsakin nila yung magpapabagsak sa kanila. Hindi po ba? Kaya nga po walang nangyayari sa pera natin eh. Nauubos lang po ito sa pamumulitika at korupsyon nila umano. Hindi po ba? Nakita naman po natin yung ginawa nga lang nila kay dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo, walang gastos yon, walang gastos na pera ng taong bayan yon. Bobo na lang po maniniwala ron. Pagka sinabi pong hindi gumastos ang gobyerno natin doon ng pera ng taong bayan, yung ikaw na mismo ang kumidnap, ikaw na rin mismo ang nagpadala, hinatid mo, gamit ang eroplano ng Pilipino, gamit ang pera ng taong bayan, at ang tanong, gaano naman kaya kalaki ang ibinabayad mo sa ICC? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po ang pera ni Juan de la Cruz ay walang pinupuntahan. Puro po sa pamumulitika at sa korupsyon. Majority ng pera po natin. Majority na ibubulsa. At pati po ang ICC ay nakikinabang din yata sa pera ni Juan de la Cruz. Nagtatanong lang po si Kamanong. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po sa inyo. At sa ating po mga subscribers, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng pakape. Maraming salamat po. Kingston 123 na Hong Kong. Eric Hershaw na Canada. Jake Yahoo 4531 na Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona na Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa na Cagayan. Si Jem Aris na United Arab Emirates. Jobelin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr. Si Arfel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina RK Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog. Norma Garcia. Gay at Shena. Si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo at lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Ingat po kayo. At syempre po, yung panalangin at dasal po natin
Pagsamasamahin po natin na sana po ay maingatan po ang Vice President, lalo-lalo po sa nagtatangka po ng masama sa kanya. Maingatan po sana siya at syempre po ang kanilang buong pamilya. At ang ating dating Pangulong Duterte ay makauwi na po sana sa ating bansa sa lalong mabilis at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo rin po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At muli po, tayo rin po mga tambay, ingat-ingat at magdasal po at nang tayo po'y maingatan at ang ating pong buong sambahayanan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.